Weakness when he was still working for you. Ulol. Tangina, kaya ka hindi dumating ng mga debate dahil kay ano? Dahil kay Vic Rodriguez. Kung hindi dahil kay Vic Rodriguez, umatin ka ng debate, putay na hindi ka nanalo. Lahat ng media nun, galit na galit sa'yo. Shinield ka. Sobrang talino nga ni Vic eh. Hindi ka pinaatin ng mga debate kasi alam niya tanga ka. Huwag mo sabihin weak. Speaking of weakness, putay na ikaw ang weak. Wala kang sariling desisyon eh. Bagyo nga eh. Anong gagawin natin? Kapag salita tong kupal na to, ay nakala mo siyang pinakamagaling. Magaling ka ba talaga, BBM? Magaling ka? Oh, sige nga. So, yun mga pre, ano, ito yung bibigyan natin ng reaction ngayon. Itong kupal na dada na to. Na grabe na makapanira sa ating Pangulo. Makapag tawag na kupal at kung ano-ano pa, no? Idol nga daw nila si Digonggong. Yung puki ng ina nilang idol. Di ba? Ikaw na dada ka, nakutong lupa ka. Balang araw, may kalalagyan ka rin. Alam nyo mga pre, ito si Dada, bugaw tong animal. Itong animal na to, bugaw to eh. Diba? Yan yung trabaho ni Dada. Kaya nga lang ngayon, alam mo noon, yung team nito, yung bayaderos, mga bayarang mga inutil, mga hindot, sila noon ay ano po yan, anti-Duterte po yan, Kibuloy po yan. Grabe nga yung mga yan, makabanat kay Kibuloy eh. Diba? Kulto daw at kung ano-ano pa. Nabigyan ng pandugfod. Yung pinapalamong kasi ni Dada sa pamilya niya, galing sa bayad ng mga laos na politiko. At syempre, yung pinapalamon niya sa sarili niya, galing din sa masama. Diba? Okay nang ina mo kang Dada ka, animal ka. Yan po yung bibigyan natin ng reaction ngayon mga pre. Itong kanyang kabubuhan, no? Tinawag ba namang ulol yung ating Pangulo? Diba? Bida-bida. Nagpapakitang gilas. Nagpapakitang gilas po para lang magtuloy-tuloy yung bigayan dyan. Kailangan mo kasi magpakitang gilas dyan eh. Diba? Parang si parang si Dado. Okay nang ina mo kang Dada ka. Laki ng katawan mo, wala ka namang utak. Diba? Inutil kang hindot ka. Paulul-ulul pa kayo? Bakit nung pinatawag kayo sa Tricom, wala kayo? Diba? Diyan lang kasi kayo matatapang sa inyong mga live na putang ina mo ka. Ayan Diyan lang kayo matapang. Pero pag pinapatawag na kayo ang depensa nyo, ginigipit kami. Ulul ka. May DDS kang pumunta doon eh. Yung isang lawyer doon na matabang babae. Ginipit ba yun? Diba? Di naman ginipit Bubo talaga ito si Dada. Talaga namang may kalalagyan ka, boy. Sinasabi ko sa'yo. Hindi mo malulusutan. Pag may kapalpakan kang ginawa, ahabuling ka ng batas. Alam nyo kasi, ganito kasi yan, mga pre. Sinisimula na po ng administrasyon sa kanilang leader. Kumbaga, sinisimula na po muna sa ugat. Ugat po muna eh. Pag naputol yung ugat, yung mga sanga mamamatayan. Ganun yun. Diba? So, eto na mga pre, no? Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, meron po tayong Facebook page dyan, mga pre. Ballpoint Man 2.0. And syempre, mga pre, no? Ito po yung ating Facebook page. Asan na ba yun? Wala. Ito po. Ito. Yan. Ballpoint Man 2.0. Huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page, TikTok, and syempre, mga pre, no, yung ating YouTube, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at i-share ang video na ito. And syempre, ring the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Diba? So, eto na mga pre, no, bigyan po natin ito ng reaksyon, itong kupal na bakla na to. Ay, sorry. Hindi ka ba bakla? Pero bakit natakot ka sa Tricom? Invited ka dun eh. Hindi ka ba bakla? Dada, tanong ko lang sa'yo, hindi ka ba talaga bakla? Hindi ka ba bakla? You are lying! You're lying! Si Bato, biglang, You are lying! You're lying! sorry, Bato. Bigla kang sumingit eh. Nagsisinungaling ka daw, Dada. Sige na, pakinggan po natin yung sasabihin ng kupal.
entertain it because it's nonsense. May mga ganun siya eh. O pero this time napikon. Napikon siya sa kanyang dating executive secretary. Bongbong Marcos, tandaan mo ha, si Vic Rodriguez, malapit sa'yo yan. Alam ni Vic Rodriguez lahat ng ginagawa mo. Baka kaya siya nang hihingi ng drug test ngayon sa'yo dahil alam niya na adik ka. Baka, hindi ko sinasabing adik ka. Uto-uto ka pala eh. Grabe kayo makatawag na bangag yung Pangulo. Hindi ka pala sure na adik yung Pangulo. Sino yung bangag sa inyo? Ikaw! Kasi inakusahan mo agad yung Pangulo. Na bangag. Ikaw pala, yung bangag. Ilang kilo ba ng bato yung kinakain mo? KO! Diba? Ilang kilo ba? Okay nang ina mo ka. Animal ka. KO! Diba? Grabe ka. Napakawalang silbi mo talaga. Dada. Oh. Si Vic Rodriguez, speaking of Vic Rodriguez, buti pa nga hindi nga pinahiyaya ng Pangulo, nung pinatalsik ng Pangulo yan eh. Diba? Idinaan lang sa magandang proseso. Oh. Kasi ang sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, magkakaroon tayo ng bagong Pilipinas. Pag sinabing bagong Pilipinas, bawal yung mga kurap. Katulad ng idol mong Vic na malapad yung noo. Pag pumatong yung langaw dyan, may slide yan. Kaya ganun. Diba? Utang ina talaga itong mga to. Kaya, alam mo, ito si Dada, mga pre. Wala naman talaga itong wala naman talaga itong pagmamahal sa kanyang mga kinukontent, sa mga kanyang sinusuportahan. Pera-pera lang po. Tingnan mo ngayon, sasabihin nga nila na, uy, kapamilya namin yung KOJC. Ang bait-bait ni Pastor. Kasi may ganun. Pero nung time na hindi pa po sila binabayaran itong kulangot na pastor na to, anong nangyari? Binababoy nila kung ano-anong sinasabi. Tama naman yung pinagsasabi nila noon. Totoo naman talagang kulto si Kibulok. Pero bakit ngayon, biglang baliktad? Kaya palang tapalan ng pera yung inyong pagmumuka. Mga hampas lupa kayo. Diba? Yun yung totoo dyan. KO! Tangina. Kupal. Tuloy tayo. Kasi ang tagal yung magkasama eh. Ang tagal, pucha, yung kay Leni Robredo pa lang, kasama mo na siya. Yun na nga, matagal silang magkasama ni Vic Rodriguez. Diba? Ni PBBM. Kaya nga nalaman ni PBBM yung mga baho ni Vic Rodriguez. Kaya nga sinipa eh. Diba? Kasi sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, walang kay-kaibigan. Pag mali-mali. Ganon yun. Bobo talaga. KO! Protesta ka kay Leni. Hanggang sa tumakbo kang presidente, kasama mo na si Vic Rodriguez eh. Tapos ngayon, sinasabi ni Vic Rodriguez, magpa-drug test ka, bakit? May alam ba si Vic Rodriguez na di namin alam? Wala naman sinabing, alam mo, si Vic Rodriguez, wala naman sinabi si Vic Rodriguez na yung nakita ko yung Pangulo gumagamit, wala. Kundi, si Vic Rodriguez, bida-bida lang talaga. Gustong magpasikat, kasi tatakbong senador eh. Feeling naman mananalo. KO! Kala mo naman mananalo. Diba? Ikaw, Vic Rodriguez, pag hindi ka nanalo, nako, ewan ko kung saan to pupulutin. KO! Dikit ka na lang sa mga Duterte. Pero wala na rin mga Duterte Pag natalo sa Davao, tapos na-impeach si Sara, wala na, nga. KO! Paano na kayo? Sus Mariusip naman. Alam ba siya sa'yo kaya pinipilit ka niya magpa-drug test? Ikaw naman, Bongbong. Kung talagang hindi ka adik, kung talaga namang hindi ka tuspok, kung talaga namang hindi ka nahit-hit, bakit ka naman takot? Ang Pangulo, hindi mo pwedeng utusan yan. Kasi halal ng mga Pilipino yan. Halal ng bayan yan. 'Di ba? Walang pwedeng mag-utos sa Pangulo. Kasi, syempre, bago tumakbo, yung isang kumakandidato, kailangan muna siyang magpa-drug test. Pero, alam nyo naman, negatibo si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kasi hindi ka naman pwedeng tumakbo pagka-presidente kung mag-positive ka. Negatibo. Bakit ngayon uulitin nyo? Parang, ganito kasi yan dalawa yan Pag uutusan nyo yung Pangulo, pag hindi sumunod, babatikusin nyo, sasabihin yung adik. Pag sumunod naman yung Pangulo, sasabihin yung uto-uto. Ganon yun Diba? O ako ngayon, halimbawa, Pangulo ako.
utusan nyo ako. Pag hindi ako sumunod, sasabihin yung addict si Ballpoint Man. Tapos pag sumunod ako at nalaman doon yung resulta, negatibo si Ballpoint Man, alam nyo yung atake nyo dyan, panibagong atake nyo, sasabihin nyo, uto. Ganon. Kaya ang Pangulo, matalino. Sino ba kayo para sundin? Kayo yung bumabatikos, hindi kayo matatawag na taong bayan, DDS lang kayo. Ha? DDS lang kayo. Na pilit na naninira sa Pangulong Bongbong Marcos. Ganon. Pero tingnan nyo, habang naninira kayo sa Pangulo, si Sara yung apektado. Si Sara yung tagilid. Di ba? Sabi nyo maraming nagmamahal kay Sara Duterte. Pero bakit? Pagdating sa Kongreso, di ba? Halos lahat ayaw kay Sara. Di ba? Halos lahat ayaw kay Sara. Paano na yan? Balita ko may 25 pa daw na habol. Diba? May 25 pa daw. Na galing... Pero hindi ko kino-confirm ito kung totoo hindi. No? Nabasa ko lang No? Meron pa daw 25 na mga kongresista na hahabol sa pagpirma kasi nasa ibang bansa daw sila Diba? So hahabol pa yun. So, 215 ba ang boto? Madagdagan ng 25, magiging, hindi kasi ako maano sa math 215, maging 240. Tama? 25 pa yung habol. Diyan pa lang wala na makikita mo na walang nagmamahal kay Sara Duterte. Diba? Wala. Diyan pa lang sunog na. KO. Sabi nyo, malakas si Sara Duterte, mahal ng mga tao. Bakit lagapak siya sa Kongreso? Diba? Lagapak sa Kongreso. Partida. Si Nograles, hindi pumirma. Partida. Syempre, tatakbo sa Davao partida. Diba? Nakakahiya yun, may awa pa sa inyo. KO. Tuloy. Hindi ba hinaharap niya yung kaso niya ngayon? Bakit? Kaya siya sumuko? Kasi alam niya wala siyang kasalanan at ang korte lang ang Sino doon? Sino? Balik nga natin. Sino din sumuko? Huwag kang matakot, Bong. Wait lang. Ito. Panoorin natin. Huwag kang matakot, Bongbong, kung alam mong wala kang kasalanan. Tingnan mo to. Katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi ba hinaharap niya yung kaso niya ngayon? Bakit? Kaya siya sumuko? Kasi alam niya wala siyang kasalanan at ang korte... Tanga! Bobo! Kaya sumuko si Kibuloy dahil na-corner na. Kasi kung talagang walang kasalanan si Kibuloy, alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan, noon pa lang hindi niya na pinahirapan yung kapulisan. Diba? Noon pa lang dapat sumuko na siya. Pero nagtago si Kibuloy dyan sa KOGC. Diba? Nagtago! Pinalibutan ng kapulisan yung lugar na yan. Na-corner si Kibuloy. No choice kundi sumuko. Tama? Pambihira naman. Babaliktad. Alam mo, dada. Sa kaka-fake news mo, kawawa ka. Ingat. KO. Mag-iingat ka, dada. Yung pamimake news mo, naku po, delikado yan. Minsan kasi, hindi natin maiwasan na may mga tao na magagalit sa'yo kasi sinungaling ka. Okay? Iisa lang ang buhay, dada. Nakikita ko sa mga comment, maraming galit sa'yo. Diba? Hindi naman namin pwedeng pigilan yung mga yan kasi hindi naman namin sila kontrolado. Diba? Gusto kang makita. Pero, ingat ka lang. Kasi, ang dami niyong nilokong Pilipino. Diba? Mapanlin lang kayo katulad ni Marcoleta. KO. Yun. Nilin lang nyo yung mga Pilipino Sa totoo lang. Kaya, ingat. Korte lang ang makakapagpatunay na wala siyang kasalanan. Kaya ayan, nandiyan siya ngayon, nakakulong, hinaharap niya yung mga kaso niya. Ikaw, Bongbong, kailan mo haharapin yung taong bayan
Mantakin Wala namang kaso si Pangulo May kaso ba yung Pangulo? Bakit niya harapin yung taong bayan na sinasabi mo? Mahal siya ng taong bayan. Huwag mong idadama yung taong bayan. Dapat didiis lang. Okay nang ina mo ka. KO. Di ba? Bakit niya harapin yung taong bayan? Sabagay, araw-araw namang hinaharap ni Pangulo yung taong bayan. Wala naman siyang kasalanan. Wala naman siyang kaso. Di ba? Anong problema? presidente ka ng Pilipinas, yung public office is a public trust, hindi mo naiintindihan? Hindi mo in-explain ng matino kung ano yung public office is a public trust? Merong isang citizen ng Pilipinas asking for you to settle it. Lahat ng mga chismis tungkol sa iyo, i-settle mo. Oo. Chismis lang pala eh. Chismis isi-settle. Mas uunahin pa ba ng Pangulo yung chismis kumpara sa totoong problema ng bansa? Bobo ka talaga. Sipain kita dyan eh. Ano, papalag ka? Ang ina mo. Bobo ka. Mayos ka. Chismis. Sampalin ko yung utak mo eh. Tanga-tanga eh. KO. Diba? Walang panahon na makimaritis yung Pangulo, makipagchismisan. Chismis lang pala yan eh. Walang ebidensya kasi chismis. Okay nang ina mo ka. KO. Bobo. Pag nanahimik ka, may issue sa'yo, nanahimik ka, ibig sabihin, totoo yung issue sa'yo. O, eto, sagot mo. Pag may issue, in-issuehan nyo. Kayo yung nag-issue eh. Hindi naman ang galing sa Pangulo yung issue. Kayo yung gumawa ng issue patungkol sa Pangulo. So, ang Pangulo noon pa man magpasa hanggang ngayon, tahimik yan. Nung nangampanya nga si PBBM, never ngang nakipagdebate yan. Never ngang nakipagsagutan yan. Diba? Never ngang nakipag-awa yan. Si PBBM, tahimik yan. May issue man o wala, pero nagtatrabaho. Pero ginawa nyo siya ng issue, gusto nyo sagutin niya? Para may matapi kayo dyan? May magawa kayong paninira. Pag nanahimik ang tao patungkol sa issue na ginawa nyo, hindi totoo yan. Matik yan. Pero ang delikado dito, kung ginawa ng Pangulo, siya yung gumawa ng issue at bigla siyang nanahimik, may something. Pero wala namang ganun eh. Kayo ang gumawa ng issue sa Pangulo. Diba? Gusto nyo pansinin kayo ng Pangulo? Sino ba kayo? KO. Diba? Dapat bang ganun na ba talaga kayo? Papansin na ba talaga kayo? KO. Yeah. Ito ang matapang niyang sagot sa hamon ni Vic Rodriguez na magpa-hair follicle siya. Yo, what's up mga boss yan? Welcome sa first episode natin ng Expert Option. Okay, magano ng expert options, scam yan. Okay nang inang For your debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to constitutional principle that the public office is a public trust. Okay. Consider this, Mr. President. No. Pa-hair follicle test ka, no. Puta nga ninyo, nagpa-hair follicle ako, binahuli nyo ako. No. Over my dead body. Itong pagsagot mo ng no sa hair follicle drug test, Bongbong Marcos, is a proof na talagang the reason why utal-utal ka, ngiwi-ngiwi ka, wala kang matinong desisyon. utal-utal, ngiwi-ngiwi. Utal-utal daw kasi, tapos ngiwi-ngiwi. Agoy! Grabe naman yan. Diba? Bakit ganon? Bakit yan? Agoy! KO. Ngiwi lang pala yung usapan eh. Marami ako dito. Ngiwi lang pala yung usapan eh. Ano ka ba? Bobo ka ba? KO. Tang inang dada ito Upal ka ba? Siguro dahil meron ka talagang history. Kasi pag hair follicle ka, malalaman kung gaano ka nakatagal bumabatak, kung kailan yung huli, kung kailan yung pinaka Ako hamunin ko to si Dada. Pa-hair follicle test kami. Ang magpapositive, papatayin. Dada, kakasa ka ba? Pa-hair follicle test tayong dalawa. Tapos pag ang napag-alaman na positive ka, ikaw yung papatayin. Hindi, totoo po. Ito
Oh, buhay yung isusugal natin. Okay ba? Kasi ako, alam ko sa sarili ko eh. Negative ako eh. Ano? Dapat lahat po ng mga vlogger. Oo, ako naghahamon ako sa mga vlogger dyan sa kabila. Ako na maghahamon. Papayag ba kayo? Ha? Okay ba sa inyo? Basta lahat ng magpa-positive, papatayin. Ano? Game! Parating niyo po yung hamon ko dyan sa mga tanga na yan. Kasi, alam nyo, kaya malalakas po yung loob ng mga to. Kasi gumagamit po yung mga yan. Tingnan mo yung nguso ni Dada, ang itim-itim. Oh. KO. Oh, di ba? Alam mo, pag ikaw yung humihigop ng usok, utot ng demonyo, KO. di ba? Yung nguso mo, mangingitim. Ewan ko lang kung pumalag tong mga kupal na to. Una makikita. So malalaman kung siguro mga ilang taong ka pa lang. Ilang taong ka pa lang, niluluto na yung utak mo hanggang ngayon. Ilang taong ka na ngayon? 64 ka na ba ngayon? O 65, 66, pucha, ilang taon nang niluluto yung utak mo ng kung ano man yung ini-inhale mo. Tapos ang sagot mo, no, ang laking issues nito. Ang sagot mo, no? Why? Pwede mo sabihin na, I do not do drugs. Hindi ako nagda-drugs. Kahit magpa-drug test tayo ngayon. Di ba? Usually, baka sige, palay detector mo ako para mapatunayan natin. Sino nagsisinungaling? Pero siya hindi. Drug test? Nek mo. Drug test. Lie detector test? Hindi naman magagamit sa korte yan. Hanga. Diba? KO. Wala na tayong aasahan dito sa mga to. Pag itong mga katulad ni Dada, tanga talaga. Dada, hinay-hinay lang sa pagbanat mo kasi pag masubrahan ka sa ka-fake newsan mo, baka madali ka. Alam mo namang may batas tayo, 'di ba? Kung talagang eto na lang, ganito na lang ha, ibabalik ko sa iyo yung hamon. Hinamon mo yung pangulo na magpa drug test, hair follicle test. Ang sabi ng pangulo, no. Karapatan niya 'yon. 'Di ba? Ngayon ikaw, kasi hindi naman legal yung paghamon nyo sa pangulo. Hindi legal 'yun, 'di ba? Pero ang patawag sa inyo ng TRICOM legal. Okay, legal 'yun. Pinatawag kayo, pinapapunta kayo doon para patunayan na kung gumagawa ba talaga kayo ng fake news o hindi. Hindi kayo nagpakita. Anong ibig sabihin nun? No. 'Di ba? Ganun na lang eh. 'Yun na lang. Ang pangulo, hinamon nyo, pero hindi legal yung hamon nyo. Pero ang patawag sa inyo ng TRICOM, legal. Invitation, legal. Pero ang sagot nyo, no. Anong pinagkaiba nyo kay Pangulo at sa inyo, sa mga sagot nyo? Malaki ang kaibahan. Kasi ang sa inyo, dinadaan nyo lang sa vlog. Mga pananawagan, hindi naman legal yon. Pero sa inyo, legal ang patawag sa inyo. Pero hindi nyo sinagot. Anong kaibahan doon? Ang lakas mong putang ina ka maghamon kay Pangulong Bongbong Marcos samantalang ikaw na puki ng inamukang Dada ka. Hinamon ka ng Pangulo, ng TRICOM, hinamon ka na pumunta kayo doon, inimbitahan kayo, pero ang sagot nyo, no. Kasi kung hindi talaga kayo bangag, hindi talaga kayo naninira, hindi kayo fake news, dapat nandun kayo sa TRICOM. Ano, guilty? Guilty ba? KO. Okay nang ina mo ka? Kapag ang gagaling yung maghamon. Pag kayo yung hinamon, pag kayo yung inimbitahan, magdadahilan kayo. Matatakot kayo. Diba? Wala, yung mga tapang-tapangan sa YouTube, hindi po nagpakita doon. Naduwag ang mga kupal. Diba? Naulo lang mga kupal. Natakot ang mga kupal. Ang gagaling nyo eh. Pag kayo naghamon, gusto nyo sundin kayo. Pag kayo yung hinamon, pinatawag, mag-ano kayo, magdadahilan kayo.
Ha? Puki ng ina mo ka? KO. Alam ko isa sa inyo, or karamihan sa inyo, matutulad kay Harry Roque. Matutulad kay Harry Roque. Yan yung abangan nyo. Mga kupal kayo. Mga bobo kayo. KO. Diba? So, yun lang po muna yung ating reaction mga pre sa video na ito. Ayan bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Huwag pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. Siyempre, meron din po tayong TikTok. Same lang naman po yung TikTok natin at Facebook, YouTube, same lang po yung pangalan. So, hindi po kayo mahihirapan pag hinanap niyo yung ating mga social media accounts. Siyempre, mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. And also, ring the notification bell para updated po kayo lahat sa mga uploads natin. Diba? So, ayun lang po muna ang ating video. Kita-kits po sa susunod pa nating mga video.